Hi, my name is Net at welcome po ulit dito sa Netos. Ang video natin today, minimum amount due lang ang babayaran sa ating credit card. Okay, so may i-share din po pala ako sa inyo kapag medyo malaki yung ating purchase, halimbawa 3,000 pataas or outstanding balance na 20,000 pataas. Ayan, so may i-share ako sa inyong tip kung paano natin yan babayaran nang hindi tayo masyadong nabubugbog or napapatawa ng interest. Ang laki po kasi ng finance interest kapag yung total amount due natin ay hindi natin nababayaran. Okay, so dun tayo, balik muna tayo sa anong mangyayari kapag minimum amount due lang ang binayaran. So kapag minimum amount due lang po ang binayaran ninyo or ang babayaran ninyo, at least magbayad po tayo on or before due date. Bakit po? Kasi yung minimum amount is 3% lang po yan ng total amount due. So kapag nagbayad ka ng minimum lang tapos late pa, halos walang nangyari kasi ang mangyayari niyan ay mapupunta lang yan dun sa interest. And kapag minimum lang ang ating binayaran, so yung unpaid balance, let's say, okay, example lang po ito sample, 5,000 yung bill mo, tapos ang binayaran mo yung minimum na 200. So yung 4,800 may interest na po yun sa susunod na billing. So kapag nagbayad tayo ng at least minimum, hindi tayo magkakaroon ng late fee at hindi rin tayo makaka-receive ng sulat sa ating bahay na para ipaalam ng bangko na meron tayong pagkakautang sa kanila. So, ganun po kapag minimum lang ang binayaran sa ating credit card. Okay, so yung tip ko naman sa inyo kapag halimbawa medyo alam yung kinakapos kayo tapos may kailangan kayong bayaran or kailangan bilhin, ayan, single purchase of 3,000 pesos, pwede nyo po yan i-apply sa purchase convert. Ayan, installment po yan. Ang interest po na nakukuha ko dyan ay 0.49 lang compare po sa finance charge na napakalaki. And then, meron din pong one-time payment ng purchase availment po. Pero maliit lang po. So, okay na yun kasi pwede mo rin siyang bayaran ng from 3 to 36 months. Kaysa dun sa finance interest na napakalaki po talaga, 3 to 5%. Okay po? So, mas okay na yung installment. And then, pangalawa po, kapag above 20,000 yung ating outstanding balance or total balance due, pwede po natin i-apply for balance convert. Kanina, purchase convert, minimum of 3,000 spend. Ito naman po, outstanding balance na 20,000 pataas, pwede po natin i-apply for balance convert. Same din po, payment term from 3 to 36 months, tapos 0.49, na-try ko na din po kasi yan, 0.49 lang din po yung interest. And one time payment po for installment availment. Ayan. So, again, mas maganda nga po yan kaysa sa finance interest. Bakit ka nasabi? Ito po, may nakita ko sa Facebook, buti na lang nag-ask siya ng help dun sa Facebook, na 2 years na siyang nagbabayad ng minimum amount lang. Tapos yung kanyang pagkakautang ay 500,000 mahigit. Tapos yung minimum niya is 15,000 monthly. Ang binabayad niya monthly ay 16,000. So parang yung 16,000 na binabayad niya monthly napupunta lang doon sa interest kasi yung interest niya or yung finance charge niya is 15,000. So in 2 years walang nangyari, hindi man lang nababawasan yung kanyang utang, ang binabayaran niya lang yung interest. Kaya kapag minimum lang din po ang binabayaran natin, mapapatagal po yung ating pagbabayad kasi parang interest lang ang nababayaran natin. Kasi nga doon sa unpaid balance. Okay po? So, yun naman this video. Naway nakatulong naman po ito sa inyo. Please like and subscribe to support my channel. Ayan. And comment po kayo kung may mga katanungan kayo kasi sa comment section din lang po ako kung bumabase ng aking mga video. Kapag na-experience ko na, i-share ko sa inyo. Kapag hindi naman, well, so yun. Okay, so maraming salamat sa panonood. I'll see you in my next videos, guys. Paalam! Bye-bye!